Ngayon po umaga, ang ating pong title ng pag-uusapan o mensahe ng Panginoon sa atin ay yun, let us love being in the presence of God. Let us love being in the presence of God. Alam niyo po, ang presensya ng Panginoon ang pinakamahalaga, ang pinakaimportante sa buhay po natin. Bakit po? Kung wala ang Diyos, wala po tayo. Maliwanag na sinabi po sa John 15, sabi doon, sabi ng Panginoon Jesucristo, apart from me, you can do nothing. Mabigat po yun. Bakit po? Kasi doon, sabi doon, you can do nothing. Nothing. Ibig sabihin, wala kang magagawa. Pastor Angel, bakit may nagagawa ako kahit hindi ko naramdaman na ang Diyos ay nakatabi ko? May nagagawa ka, oo. Pero ang nagagawa mo ay very limitless, very ineffective, very unpowerful. Bakit? Kasi nga, wala ang presensya ng Panginoon. Diba? Importante sa buhay natin yung presensya ng Diyos. Kaya nga po, tayo po ay hinahangad natin. Lagi natin sinasabi kay Lord, Lord, we need you. Lord, we love you. Lord, we need your presence. Kaya nga po ngayon po umaga, may pag-aaral po tayong salita ng Panginoon na ang lalaking ito, makikita natin kung gaano niya kamahal ang Diyos sa buhay niya. Ito yung mababasa po natin sa Psalms chapter 26, verse 8. Actually po, ang ating pong pag-aaralan ay verse 1 hanggang verse 8. Pero ang ating pong key verse ay mababasa po natin sa Psalms 26, verse 8. Basahin po natin itong sabay-sabay. Namnamin po natin yung salita ng Panginoon at hayaan natin na yung salita ng Panginoon ay talagang maunawaan po natin. Ready? 1, 2, 3. Lord, I have loved the habitation of your house in the place where your glory dwell. Sabi ni David, sabi sa Psalms, di ba? Sabi doon, Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwell. Lord, mahal ko ang pananahan ko sa iyong iglesia, sa iyong lugar, at ang iyong kaluwalhatian ay ang nais kong manahan sa akin. Alam niyo po, ito yung panalangin ni David. Ito yung sinabi ni David sa kanya pong salita. Kung basahin po natin sa Tagalog, nais ko pong basahin sa iyo sa Tagalog, mga awit, Kapitulo 26, talatang 8, sabi po doon, O Panginoon, mahal ko ang bahay na iyong tinatahanan at ang dakong tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian po ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. The glory of God is the presence of God. Whenever there is the glory of God, there is the presence of God. Kaya huwag po tayo malilito, yung glory o yung presence, yung glory o yung presence, iisa lang ang ibig sabihin po, no? Ang kaulatian ng Diyos ay ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nagpapatunay na kasama natin siya. Diba? Yung po nagpapatunay na siya ay kasama mo. The presence of God. Kaya nga po, itong lalaking ito, si David, talagang ninais niya. Sa dami ng kanya pong pinagdaanan sa buhay, sa dami ng kanyang labanan sa buhay, sa dami na nangyari sa kanya pong buhay, iisa lang ang ninais si David. Walang iba, kundi siya ay manatili sa presensya ng Panginoon. Manahan sa presensya ng Diyos. Just imagine kung paano makipag-usap si David sa Diyos. Alam niyo po, may mga lalaki ng Diyos, mga babae ng Diyos sa ating pong kapanahunan, o sa mga naunang kapanahunan sa atin, na talagang ang presensya ng Diyos na nag-manifest sa kanilang pong buhay. Kamukha po ni Catherine Kuhlman, talagang siya ginamit ng Panginoon. Ang babaeng ito ginamit ng Panginoon sa kanyang kapanahunan. Talagang nagkaroon ng revival nung panahon ni Catherine Kuhlman. Bakit po? Kasi nga po, ang babaeng ito, pag nag-pray, pag lumapit sa Panginoon, ang ginugugol niya, 8 oras.
8 oras siyang lumalapit sa Diyos, dumudulog sa Diyos. Hindi siya sasawang lumapit sa Panginoon. Kahit na abutin siya ng 8 oras, bakit po? Nag-i-enjoy siya sa presensya ng Diyos. Si Benny Hinn, isa sa mga kilala na evangelist ngayon at talagang ginagamit ng Panginoon, full of the Holy Spirit. Alam niyo po kung manalangin siya 3 to 5 hours kung lumapit siya sa Panginoon. 3 to 5 hours. Talagang nag-i-enjoy siya sa presensya ng Panginoon. Alam niyo, sa presensya ng Panginoon, mag-i-enjoy po tayo. Wala nang ibang enjoyment sa ibabaw ng lupa, kundi sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po si Kathryn Kuhlman, si Benny Hinn, 3 to 5 hours manalangin. Si David Yonggi-cho ng Korea, siya po ay patay na rin po. Pero ang lalaking ito, grabe. Hindi pwede na sa loob ng isang araw, hindi siya manalangin sa Panginoon. At hindi pwede na hindi aabot ng 3 hours mahigit ang kanyang panalangin sa Panginoon. Ganun siya nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon. Tayo po, gaano pa tayo katagal nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon? Si David talagang nag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Sabi niya, Lord, ang nais ko manahan sa iyo. Ang nais ko manahan sa iyong kaluwalhatian. Sa iyong kaluwalhatian. Nais kong manahan sa iyong presensya. Sa iyong presensya. Pero ang tanong ngayon pong umaga, paano ba natin maipapakita sa Diyos? How can we show our love for being in God's presence? How can we show our love for being in God's presence? Paano ba natin ipapakita sa Diyos at sa ating sarili na talagang mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang presensya ng Panginoon. Si David po, mahal niya ang Diyos. Actually, si David, he seek and hear from God. Talagang hinanap niya ang Diyos at nakikinig siya sa Diyos. Diba? Alam niyo po, pag binasa ang Book of Psalms, ang aklat ng mga awit, si David po sabi niya doon, I cling my ears into you. I incline my ears unto you. Sabi niya, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ng buhay ni David, talagang hinahanap niya ang Diyos. At talagang nakikinig siya sa Diyos. Ganun niya katindi ipinakita yung pagkanya pong pagnanasa na talagang manahan yung presensya ng Diyos sa buhay niya. Ganun niya kamahal ang presensya ng Diyos sa buhay niya. At ano ba ang ipinakita ni David para may tinatawag na ano ba yung mga pinakita ni David sa Diyos para masabi niya na Lord, kailangan ko ang iyong presensya. Talagang sinabi sa Panginoon, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Unang-una, mababasa po natin sa verse 1 ng chapter 26. Ang unang-unang tandaan po natin para maipakita po natin yung ating pong pagmamahal sa presensya ng Panginoon. Unang-una, we must trust the Lord in every aspect of our lives. Kailangan natin magtiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung mahal mo ang presensya ng Diyos, kung mahal mo ang Diyos, magtitiwala ka sa Kanya. Kahit ano ang nangyayari sa buhay mo, maganda man o pangit ang nangyayari sa buhay mo, kung mahal mo ang Diyos at hinahanap mo ang Diyos sa buhay mo, ang unang-unang katunayan na nais mo na ang presensya ng Diyos ay manahan sa iyo, magtiwala ka sa Diyos. Hindi ka dapat magtiwala sa lahat ng bagay na meron ka. Magtiwala ka lamang sa Diyos. Diba? Ano man yung mga pinagdadaanan natin, tandaan po natin, ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Diba? Kaya tayong titiwala sa Panginoon dahil alam natin na ang Diyos lang ang may magagawa sa lahat ng bagay. Diba? Kaya tayo titiwala sa Panginoon dahil alam natin
na ang mga imposibleng bagay ay posible sa Diyos. Kaya po tayo dapat magtiwala sa Kanya. Dito natin mapapatunayan sa Panginoon na tayo po ay mahal natin ang Kanya pong presensya. Kapag nag-alinlangan tayo, lumalayo sa atin ang presensya ng Panginoon. Kailanman hindi sasama ang Diyos sa mga taong walang tiwala sa Kanya. Hindi ka pwedeng samahan ng Panginoon kung ikaw ay hindi nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po, basahin po natin sa Psalms 31, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. Ulitin po natin, sabay-sabay. Namnamin po natin to. Talagang alamin natin, bakit si David talagang yung presensya ng Diyos hindi humuwalay sa kanya. Bakit po? But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. Yung din ang sinabi niya sa Psalms 26 verse 1. Yung Psalms 26 verse 1, sabi doon, Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have also trusted in the Lord. I shall not sleep. Diba? Hindi ako madudulas. Bakit? Kasi magtitiwala ako sa Panginoon. Ang presensya ng Panginoon, sasamahan tayo kapag tayo ay buo ang pagtitiwala natin sa Kanya. Buo ang ating pagtitiwala sa Kanya. Na lahat ng imposible, kayang gawin ng Panginoon na posible. Lahat ng bagay na hindi mo kaya, kayang gawin ng Panginoon. Lahat ng bagay na kung saan sa tingin mo ay wala ng paraan, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Diba? Sapagkat ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo, nasa atin. Kasi David nagtiwala sa Panginoon. He is King. He is King. He is a worshiper. He is a leader. He is, kumbaga, talagang siya ay lingkod ng Panginoon. Kung si David na talagang hari na siya ay nagtiwala sa Panginoon, how much more tayo bilang mga ordinaryong tao? Mga kapatid, mga minamahal, sabi sa Bible, we are king, the Lord is the King of Kings and the Lord, Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. At tayo pong tinutukoy doon. Pero sa ating pong kaanyuan, tayo po ay ordinaryo lang. At hindi naman tayo, wala naman tayong posisyon na maging hari, di ba? Pero si David, siya po ay nasa posisyon ng pagiging hari. Take note, siya ang pinakamataas na lalaki at pinakamataas na posisyon sa ibabaw ng Israel noong kanyang kapanahunan. Pero siya ang unang-unang nagtiwala sa Diyos. Siya ang unang-unang nagtiwala sa Panginoon. Kaya ang presensya ng Panginoon hindi lumayo sa Kanya. Hindi umalis ang Diyos sa Kanya. Pangalawa, we must train ourselves to walk in God's truth. We must train ourselves to walk in God's truth. Para mapatunayan natin, maipakita natin sa Diyos na mahal natin siya at mahal natin ang Kanyang presensya, tayo ay patuloy natin sanayin ang ating sarili na lumakad sa katotohanan ng Diyos. Sabi po sa verse 3 ng Psalms 26. Sige po, basahin po natin. Para verse 26, verse 3. Psalms 26, verse 3. Sabi po doon, basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. For your loving kindness is before my eyes. I have walked in your truth. Tandaan po natin, sabi ni David, I have walked in your truth. Hindi niya sinabing, I have walked in truth. Diba? Ang sabi doon, I have walked in your truth. Ibig sabihin, ang katotohanan ay katotohanan dahil ito ay nakapaloob sa Diyos. Nakuha niya ibig ko sabihin. Kasi minsan, akala natin totoo, yung pala ay hindi, sapagkat hindi ito nakapaloob sa Diyos. Ano ba yung God's truth?
Ang God's truth ay walang iba, kundi ito mismo. Mga kapatid, mga minamahal, kailangan kung nais mong patunayan sa Diyos na mahal mo siya at mahal mo ang kanyang presensya, sanayin mo ang sarili mo na lumakad sa katotohanan ng Diyos. Sanayin natin ang ating sarili na lumakad sa salita ng Diyos. Wala tayong ibang pwedeng lakaran. Wala tayong pwedeng tungtungan. Wala tayong pwedeng puntahan, kundi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, malapit na ang paghahari ng Panginoon. Malapit na siyang dumating. At hindi pwedeng magpatumpik-tumpik na sabihin natin, meron pang ibang daan, meron pang ibang paraan, meron pang ibang ways para tayo ay mamuhay sa kabanalan. Wala nang ibang paraan para tayo mamuhay sa kabanalan at wala nang ibang paraan para makamtan natin ang presensya ng Diyos. Walang iba kundi lumakad tayo sa Kanyang salita. Lumakad tayo sa Kanyang katotohanan. Diba? Sa Kanyang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tandaan natin, kapag merong presensya ng Panginoon, merong kalayaan. Bakit? Kasi ang presensya ng Diyos ang magdadala sa iyo upang malaman mo ang lahat ng katotohanan. Ang presensya ng Diyos ang magdadala sa iyo para hindi ka madaya. Ang presensya ng Diyos ang magdadala sa iyo para malaman mo ang puti sa itim at ang itim sa puti. Diba? Malaman mo kung anong totoo. Kaya nga, sanayin natin ang ating sarili. Yun yung pangalawa. Sanayin natin ang ating sarili na lumakad sa katotohanan ng Diyos. Pangatlo, we must consistently hate evil and wickedness so that it does not contaminate our life. Diba? Kailangan tayo po ay tuloy-tuloy na namumuhi sa kasalanan o sa karumihan at sa kasalanan upang tayo ay hindi marumihan ang buhay po natin. Alam niyo si David po, bagamat siya nagkasala sa Diyos. Totoo naman, pag binasa natin ang buhay ni David, siya po ay nagkasala sa Panginoon. Pero ang puso ni David ay hindi lumayo sa Diyos. Nagkasala siya, pero siya po'y nagsisi, siya'y tumalikod sa kanya pong kasalanan. And lahat naman po tayo nagkasala sa Panginoon eh. In one way or another, lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. Tayo po ay pinatawad lang. We are not perfect. We are just forgiven. Diba? We are not perfect. We are just forgiven. Kaya nga si David, nung magkasala siya sa Panginoon, bumalik siya sa Diyos. Talagang siya po ay hindi na namuhay sa kasalanan, hindi siya namuhay sa karumihan. Diba? Hindi siya namuhay sa kasalanan, hindi siya namuhay sa karumihan. Kung babasa natin yung verse 5 ng Psalms 26 verse 5. Sige, basahin po natin to para tayo po ay mabuhayan at yung iba po ay inaantok na. Ready? 1, 2, 3. I have hated the assembly of evildoers and will not sit with the wicked. Diba? Ganon ang kanya pong tinatawag na principle ni David. Hindi ako makikisama sa masama at lalayuan ko ang kasamaan. Diba? Lalayuan ko ang kasamaan. Diba? Hindi ako makikisama sa masama at lalayo ako sa kasamaan. Mga kapatid, mga minamahal, mahal natin ang lahat ng tao kahit sila'y makasalanan. Pero ang kasalanan ay kasalanan. Tandaan po natin yan. Hindi natin pwedeng mahalin ang kasalanan sapagkat yan ay kasalanan. At dapat tayo po ay lumayo sa kasalanan para ang presensya ng Panginoon ay manahan po sa atin. Patunayan natin sa Diyos na mahal natin ang Kanyang presensya sa pamagitan ng paglayo natin sa kasamaan, paglayo natin sa kasalanan. Mga kapatid, sa umaga pa lang, pagising pa natin sa umaga, hanggang sa
hanggang sa pagtulog mo sa gabi, bombarded tayo ng napakaraming bagay na pwedeng magdala sa atin sa kasalanan. Di ba? Yung sounds of music pa lang, yung mga nangyayari sa buhay mo, at yung mga taong nakapaligid sa iyo, pwede ka nang magkasala. Di ba? Pwede ka nang mamuhay sa kasalanan. Pero it's your choice. Ito ay choice po natin. Kung tayo po ba ay mamumuhay sa kabanalan at hayaan natin na ang presensya ng Diyos ay manahan sa atin, o tayo po ay mamumuhay na kasama ng mundong ito at lalayuan tayo ng presensya ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, direktang sinasabi ko na po ito sa inyo sapagkat ramdam na natin na malapit na ang totoong paghahari ng Panginoon. And this time, hindi na nagbibiro ang salita ng Diyos. Lahat ng signs ay narito na. Lahat ng signs ay narito na. Kaya nga po, kailangan natin ang presensya ng Diyos para tayo ay mapalakas, para tayo ay mapatibay, para tayo magtagumpay, para tayo ay mamuhay na may layunin dito sa ibabaw ng lupa. Dito sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, ito po yung pangatlo na sinabi ni David, talagang tuloy na lumalayo siya sa kasamaan at sa kasalanan. Diba? Pang-apat, we must consistently go to God's altar. Tayo po ay dapat tuloy-tuloy na lumalapit sa altar ng Diyos. Altar ng Panginoon. Ano ba yung altar? Mga kapatid, mga minamahal, huwag po kayong maguluhan. Ang altar, ang ibig sabihin lamang po nito, kung saan at kailan ka lumalapit sa Diyos, yun ang altar. Nakuha niyo po? Pag sinabing altar sa Biblia, ito po yun, sa Old Covenant, ibig sabihin, may altar talaga ang Diyos. Pero sa ating kapanahunan, meron talaga tayong altar dapat. Meron tayong personal altar na tinatawag. Ang altar na yun ay walang iba kung kailan at saan ka lumalapit sa Panginoon. Ibig sabihin, ito yung quiet time mo, ito yung devotion mo, ito yung personal relationship mo kay Lord. Di ba? Ang altar ay hindi lamang lugar, kundi ito ay lugar na kung saan tuloy ang iyong pakikipag-usap sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang iyong pakikipag-niig sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagbabasa ng iyong salita, ng salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagsamba natin sa Kanya. Kaya nga natuwa ko sabi ni Brother Joseph na hindi pwedeng mananalangin ka ngayon at kinabukasan hindi. At mananalangin ka ngayon, kinabukasan naman ay hindi. Hindi ganon. Hindi po pwede sa Panginoon yon, mga kapatid. Bakit po? Kung nais natin ipakita sa Diyos na ang presensya niya ay nasa iyo, at nais mo naman natili ang presensya niya sa iyo, at nais mong ipakita sa Diyos na mahal mo talaga siya, kailangan tuloy-tuloy ang altar. Diba? Kaya nga po, kung mababasa natin sa verse 6, basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. I will wash my hands in innocence, so I will go about your altar, O God. Diba? Ulitin po natin. Ready? 1, 2, 3. I will wash my hands in innocence, so I will go about your altar, O Lord. Kaya po si David, talagang ninasa niya. Talagang inibig niya ang presensya ng Panginoon. Bakit po? Buhay niya na yung altar. Buhay niya na ang lumapit sa Panginoon. Buhay niya na ang talagang manalangin sa Panginoon. Buhay niya na ang salita ng Panginoon ay nasa buhay niya. Mamamatay si David pag wala ang Diyos sa buhay niya. Tayo po ba? Mamamatay po ba tayo pag wala ang Diyos sa buhay po natin? O sasabihin natin, okay lang, kaya ko pa naman. Diba? Si David, mamamatay siya pag wala ang Diyos sa buhay niya. Kaya nga meron siyang altar. Meron siyang altar. Mga kapatid, kailangan natin ng altar. Kailangan natin laging lumalapit sa Panginoon. Ang altar ang magpapaalala sa iyo na lumapit sa Diyos. Ang altar ang magpapaalala sa iyo
na ang Diyos ay buhay. Ang altar ang magpapaalala sa iyo na ikaw ay kailangan ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng silbi dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ang altar ay napaka-importante. Diba? Yung altar po natin sa Panginoon, huwag natin kalimutan. Si David, meron siyang altar. Kaya nga ang presensya ng Diyos hindi lumayo sa kanya. Meron siyang altar. Ganoon din po tayo, magkaroon tayo ng altar. At ang pinakahuli, sa verse 7, pinakahuling punto, panglimang punto po, we must use our lips to offer thanks to God. Diba? We must use our lips to offer thanks to God. Gamitin natin ang ating labi para magbigay ng pagpapasalamat sa Diyos. Kung babasa natin yung verse 7, basahin po natin yung verse 7. Ready? 1, 2, 3. That I may proclaim with the voice of thanksgiving and tell of all your wondrous works. Bago mag-verse 8, siyempre, meron pong verse 7. At ang huli na ginawa ni David para patunayan sa Panginoon na talagang nais niya ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Talagang mahal niya ang presensya ng Diyos sa buhay niya, ay lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang pagpapasalamat sa Diyos ang nagbubukas ng langit para sa atin. Hindi ang ating paghingi. Tandaan po natin, yung ating pong paghingi, yung ating pong mga request, alam na ng Panginoon yan. Alam na ng Diyos yan. Hindi ka pa lumalapit at hindi pa nangyayari sa buhay mo o hindi ka pa pinapangarap dito sa ibabaw ng lupa. Alam na ng Diyos kung ano ang kailangan mo at kakailanganin mo. At alam niya ng dadaanan mo ang mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon. Ang kailangan ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang ang pagpapasalamat natin sa Kanya. Ito lamang ang magbubukas sa atin ng kalangitan, ang pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga hindi nawawala sa atin dapat yung pagpapasalamat. The presence of God will go with us when we are full of thanksgiving. Kapag tayo ay punong-puno ng pagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, kapag punong-puno ka ng pagpapasalamat sa Panginoon, madali na para sa iyo. Madali na para sa atin ang mag-evangelize. Kahit sinong tao, makita mo lang, makasalubong mo lang, kaya mo siya ng Panginoon. Bakit? Kasi punong-puno ka ng pagpapasalamat sa Panginoon. Alam mo na niligtas ka ng Panginoon. Alam mo na pinatawag ka ng Diyos. Alam mo na ikaw ay nagtatagumpay. Alam mo na ikaw ay hindi pwedeng iwanan ni pabayaan ng Panginoon. At dahil sa mga bagay na yon, natututo kang magpasalamat sa Panginoon. At dahil sa mga bagay na yon, yun din ang pwede mong i-share sa mga taong nakapaligid sa iyo. Diba? Kaya napakadali para sa atin ang mag-evangelize. Kaya nga sabi doon, that I may proclaim with the voice of thanksgiving and tell of all your wondrous works. It pertains about evangelism. It pertains about sharing the Word of God. Kapag marunong kang magpasalamat sa Diyos, madali para sa iyo ang i-share ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Napakadali. Kung problema mo, Pastor, hindi ko kaya mag-evangelize. Hindi ko kaya magdala ng tao sa Panginoon dahil hindi mo kaya magpasalamat sa Kanya. Wala kang gratitude sa Diyos. Kapag marunong ka magpasalamat sa Diyos, madali para sa iyo ang magdala ng tao sa Kanya. Madali para sa iyo na ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Ginawan ka ng mabuti ng Diyos, sabihin mo sa ibang tao ang kabutihan ng Diyos. Ganun lang kasimple yon, mga kapatid. Ganun lang kadali. Diba? Kaya nga po, ang presensya ng Diyos, para mapatunayan natin na mahal natin ang Diyos, mahal natin ang presensya ng Panginoon, lagi tayo maging mapagpasalamat. Tandaan ninyo, walang pagpapala sa pagrereklamo. Wala. Diba? Basahin nyo ang Israel. Lahat ng bagay na ginawa ng Israel, puro murmuring, puro complain.
And therefore, yung galit ng Diyos, ibinuhos sa kanila. Ibinuhos sa kanila. Bakit? Kasi nga, mapagreklamo. Kung nais mo na samahan ka ng Panginoon, maging mapagpasalamat ka. Huwag natin baliwalain yung thank you, Lord. Di ba? Kaya nga nun, dati, bakit ba si Don Moen nagsulat pa ng kantang Thank You, Lord? Ang simple-simple lang naman yan eh. Siyempre, bata pa ako sa pananampalataya. Simple-simple lang naman ang kanta yan eh. Pero habang pinag-aaralan ko ang salita ng Panginoon, habang binabasa ko ang salita ng Panginoon, kaya pala sinulat ni Don Moen yung Thank You, Lord. Dahil napaka-importante pala yung pagpapasalamat sa Panginoon. Without thanking God, pag wala ang pagpapasalamat sa Diyos, lalayo ang presensya ng Diyos sa atin. Limang bagay na ito, mga kapatid. Unang-una, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Pangalawa, i-train natin yung ating sarili na lumakad sa katotohanan ng Diyos, in God's truth. Pangatlo, talagang magpatuloy tayo, kamuhian natin yung kasalanan at kasamaan na siyang nagpaparumi ng ating buhay. Pang-apat, lagi tayong magpatuloy, tuloy-tuloy sa altar ng Diyos. At ang panglima, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Ang pagpapasalamat ang magdadala sa atin para magdala ng tao sa Diyos.